Eto, ang viral ngayon, mga OFWs na biktima ng isang Pinoy na nag-imbentong namatay pero muling nabuhay. Pero bago yan, sa mga hindi nakakaalam, siya ang Pinoy OFW na sikat ngayon sa mundo ng social media. Matapos niyang gawin ang nakakakilabot na joke na nagpabulabog sa mga OFW. Nag-post kasi ito sa social media ng isang larawan na parang patay na siya at may caption na, "Sana paggising ko, kaya ko na lahat. Magaling kasi tayo magpanggap, tatawa tayo sa harap ng karamihan. Pagtalikod mo, isang luha mo, marami nang nakasunod." Marami sa mga OFWs ang nagulat, nagpabot ng condolence at napakomento na hindi na daw kinaya ni Kabayan ang depresyon. Napapanood daw kasi nila palagi si Kabayan na nagrarant sa social media dahil sa sama ng loob nito sa kanyang misis na ng lalaki. Hindi na daw kinaya kaya daw ito nagpakamatay. At marami sa mga netizens, mga OFW, ang nag-share ng larawan ni Kabayan na may caption, "Depression is not a joke. Hindi madali kapag ikaw ay nasa stage na ganyan. Mahirap kalabanin ganyang sitwasyon dahil galing ako sa ganyan." Ito ang ilan sa mga videos ni Kabayan na nag-viral kamakailan dahil sa galit nito sa kanyang misis na manloloko na inaakala ng kanyang mga followers na ito ang dahilan ng pagkamatay ni Kabayan. Putang ina mo! 9 years natin pagsasama, may dalawa tayong anak. Sabay tayong nangarap, kaya ako napunta dito. Tapos sasabihin mong nagbago ako nung nandito ako? Ito talaga yung January 1, 2026 na mura ko. Putang ina. September 27, birthday mo yan. Binigyan kita ng 10K para makabili ka ng gold watch. Pinangarap mo yan, lagi mo yan sinasabi sa akin, di ba? November 5, anniversary natin. Hinintay kita mag-greet. Anong nangyari? Inaway mo lang ako. Kaya pala, siguro may jowa ka ng month of November. Ang ayos pa natin nagchat-chat. Nagkalabuan lang tayo ng half ng November. Di ba? Dahil sa kasalanan mo, sa iba ko pa nalaman. Hindi ko alam paano aliwin ko yung sarili ko. Sa harap pa ng mga magulang namin, hindi siya kasagot. Kahit binigyan ko na siya ng second chance. Saan pa ako nagkulang? Wala naman akong kasalanan sa... Pero ang totoo pala ay hindi misis ang dahilan kundi kanyang sariling pamilya. Sa video kasi nito, humihingi ito ng paumanhin sa kanyang mga followers dahil sa experiment lamang daw niya ang post na ito para mapansin ng kanyang kapatid. Dahil sa araw daw na iyon, hindi daw niya makontak ang kanyang pamilya. Kaya't ito daw ang nakita niyang paraan para matauhan ang kanyang pamilya. Pero sa hindi daw niya inaasahan, nag-viral ang kanyang post na umabot ng milyon-milyon views. Kaya't humihingi siya ngayon ng tawad sa publiko at nilinaw niya ang lahat. Narito ang buong video ni Kabayan. Pasensya na kayo mga kabayan na. Akala ko yung mga relatives ko talaga ang mabulaga. Kayo talaga yung nabulaga sa akin mga kabayan. Kayo yung nabulaga sa akin mga kabayan kasi kahapon mga kabayan, hindi ako nakatulog, nagka-insomnia ako. Tapos gusto ko nang kontakin kapatid ko, anak ko, pamilya ko. Hindi sila lahat makontak. Kaya ang ginawa ko mga kabayan, bulaga ko sila ba, yung ganun yung ginawa ko, experiment ko sa kanila ba, dahil di ba sabi nila na saka lang sila makaalala pag nawala na tayo, ganito, ganyan. Ala, hindi ko akalain mga kabayan na ganito yung nangyari. Kayo yung kabayan, kayo yung nabulaga ba, hindi yung mga relatives ko. Dahil alam nyo, yung kapatid ko, kahit nag-viral to ba na hindi ko akalain, umabot siya ng million views, pero yung kapatid ko wala talagang chat. Wala talagang chat yung kapatid ko. Yung relatives ko, may isang nag-chat na OFW din na related sa akin ba na OFW. Hello, uy, hindi ko akalain kayo yung nabulaga sa akin mga kabayan, uy. Alam, naiiyak ako kabayan dahil hindi nyo ako kilala. Nakilala nyo lang ako sa social media. Tapos
Tapos ganun yung reaction nyo sa akin. Ganun yung pag-alala nyo sa akin. Madaming tumawag. Yung iba gusto ng confirmation na nawala na ba ako. Ala, hindi ko man akalain. Na kayo man nabulaga. Yun, experiment ko man yun sa mga relatives ko ba. Ala, sorry talaga, Cyril Albata Kimno. Sorry talaga. Ano lang talaga yun, experiment ko lang talaga yun sa relatives ko. Sa kapatid ko, until now, hindi talaga nagchat-chat. Nagchat man, manghingi lang ng pera. Ayoko nang ganon talaga eh. Yung mag-chat lang, manghingi ng pera. Gusto ko, kumustahin ako ba? Kumusta ka? Kumusta ka kabay? Kumusta ka kapatid, brother, sister? Ganun ba? Hindi man. Ala, hindi ko akalain umabot siya ng ganitong views tapos kayo yung nambulaga. Yung mga relatives ko, sa lahat ng relatives ko, isa lang nag-chat sa akin. Pakapalan ko talaga yung mukha ko dito humarap sa inyo. 372, 74 viewers. Sorry. Experiment ko lang talaga yun. Kasi sabi nila, maalala lang tayo pag wala na tayo. Ganon yun. Pero, naiyak man ako eh. Hindi ko man akalain na marami mang nag-alala sa akin eh. Sorry jud kayo, patawad talaga sa inyong lahat eh. Ito yung masakit mga kababayan. Nag-invento na nga si kabayan pero ni isa sa kanyang sariling pamilya, ang kapatid, di pa rin siya kinumusta. Problemado na nga siya sa kanyang misis. Pero ang kanyang pamilya, parang baliwala pa rin itong si kabayan. Viral na nga yung post niya na bero, napatay na. Pero ang pamilya niya, tila didma lang siya. Ito talaga yung masakit na katotohanan sa part ng mga OFWs. Kakausapin lang kayo pag may kailangan. Magpakatotoo tayo dito, di ba? Pag wala tayong pera, hindi tayo maalala ng tao, tapos maalala lang tayo pag may kailangan sila. Tapos pangalawa din, maalala lang tayo pag wala ka na. Kaya experiment ko lang talaga yun. Ang hindi ko lang talaga matanggap mga kabayan, no, yung kahit may aura sila, di sila matawagan. Tapos kahapon ba yun o kahapon o nakaraan pa, nag-chat lang para manghingi ng pera. Hindi man lang nagsabi na, kumusta ka dyan? Okay ka lang? Hindi talaga nagsabi. Naiinis ako. Kaya hindi ko akalain na iano ko sa relatives ko, kayo yung nabulaga sa akin. Sorry talaga. Alam ko may magagalit sa akin sa ginagawa ko. Basta sorry talaga, sorry.